Good morning, everyone. This is now our next topic in our subject, theories of crime causation. I would like to reiterate to you class again, no, that pag sinabi nating theories of crime causation, ay ito yung mga theories class na nagpapaliwanag sa atin kung bakit nagkakaroon ng criminal behavior ang isang individual or kung bakit nagkakamit ng krimen ang isang individual, no? So ngayon, andito na tayo ngayon sa chapter 5, which is sociological perspectives focusing on the social process theories. Let us begin with the social process theories. Pag sinabi kasi nating social process theories class, this is an umbrella theory or it is a general theory class na kung saan dito sa social process theories na ito class, marami pang mga nakapaloob na mga theory dito na nag-e-explain kung bakit nagkakaroon ng criminal behavior ang isang tao kapag class. No. Pag sinabi nating social process theory class, allow me to read it, refers to a group of theories which point to the individual's socialization process as the cause for the commission of crime. So, ibig sabihin class ng social process theory class, isa itong teorya na nagpapaliwanag kung bakit ang isang individual ay nakakagawa ng krimen or kung bakit ang isang individual ay nagkakaroon ng criminal behavior, no? Sinasabi dito sa theories na to or sa mga theories na ito class na ang isang individual daw class ay nagkakaroon ng criminal behavior because of their environment or nagkakaroon sila ng criminal behavior class dahil sa kanilang socialization process with other person. Ibig sabihin yan class, nagkakaroon ng criminal behavior ang isang tao kapag class kapag sila ay nakikipag-interact or nakikihalubilo, nakikisama class sa mga tao na kung saan itong mga tao na to class ay merong ugaling kriminal, mandurukot, mandarambong, at problema ng ating society. Kapag ang isang individual class ay nakihalubilo sa ganoong klase ng individual class, there is a possibility daw class na matututunan nila yung kanilang yung behavior ng mga masasamang tao na yun. Yun ang gustong sabihin ng social process theories na yan. Okay, tandaan, ulitin natin. Pag sinabi nating social process theories class, isa itong teorya na nagpapaliwanag na ang criminal behavior daw ng isang tao class ay natututunan or nadidevelop daw. Natututunan natin or nadidevelop daw natin class sa ating environment or sa ating pakikisocialize or pakikitungo or pakikipag-interact with other people. Na kung saan itong mga other people na ito, my dear class, ay ito yung mga tipo ng tao class na may ugaling kriminal. Okay? May ugaling kriminal, mandarambong, mandurukot, problema ng ating society class. Kapag nakihalubilo ka dyan, kapag nakisama ka sa kanila class, there is a possibility daw class na matututunan mo or madidevelop sa'yo yung kanilang criminal behavior. Yun ang social process theories natin kapag class. Tayo na magtungo class sa mga theories class na nakapaloob sa social process theories class. Una dito class ay yung tinatawag nating differential association theory. No, tandaan na ang differential association theory class, it was proposed or it was founded none other than Edwin Sutherland, no? Pag sinabi natin si Edwin Sutherland, 'di ba? Yan yung tinaguriang Dean of the Modern Criminology. And as well as, siya rin ay tinaguriang as the most famous criminologist in the 20th century. Okay? Yan si Edwin Sutherland at siya rin ang nagsabi din class na ang criminology is not yet a science, but it has an hope to become a science. Now, let us now focus with his theory, which is the differential association theory. Allow me to read it. This theory states that criminal behavior is learned through socialization. Criminal behavior is learned
through social interaction in the process of communication. Criminal is learned, not inherited, no? Tandaan, dito sa differential association theory class ni Edwin Sutherland class, tandaan nyo dito class, ang sinasabi lang ni Edwin Sutherland dito sa theory niya class, na ang criminal behavior ng isang tao class ay natututunan at hindi namamana. No? Ibig sabihin class, itong differential association theory ni Edwin Sutherland class ay kinokontradict niya ngayon yung theory ni Cesar Lombroso na born criminal. Which is, ang ibig sabihin kasi ng born criminal class, ang isang tao class ay ipinanganak na kriminal or namamana niya daw ang pagiging kriminal ng kanilang mga magulang. Pero dito sa differential association theory class, ang criminal behavior or ugaling kriminal ng isang tao class ay natututunan daw at nadidevelop daw ayon kay Edwin Sutherland. Ngayon, ang tanong natin, paano yan nadidevelop? Paano yan natututunan ng isang individual? Natututunan yan class ng isang individual class sa pakikipag-interact or pakikipag-interpersonal communication with the other person. Yun daw. Like for example, si Bakkay. Okay, si Bakkay, isa siyang mabuting tao. Isa siyang reliyosong tao. Ngayon si Bakkay ngayon ay nakakilala siya ng mga grupo ng individuals na kung saan itong grupo ng mga tao na to class na nandito sila, Zaldi, sila Pestaño, at iba pa class na kung saan yung ugalan nila ay ugaling kriminal. Okay? Ugaling kriminal, mandurukot, mandarambong class. Ngayon si Bakkay ay napasama ngayon kila Zaldi, kila Pestaño. Ngayon si Bakkay meron posibilidad class na matututunan niya or madidevelop sa kanya yung ugaling kriminal ng isang individual. No? Ganoon ang differential association theory. Tandaan na, pag sinabi nating differential association theory class, criminal behavior is learned and not inherited. Ibig sabihin, ang criminal behavior ng isang tao class ay natututunan at hindi namamana. Paano natin ulit ito natututunan? Natututunan natin siya sa pakikipag-interact, pakikipag-communicate, or pakikipag-socialize sa mga tao, or pakikipag-ugnayan, pakikisama, or pakikihalubilo sa mga tao class na kung saan itong mga tao class ay merong hindi magandang ugali or merong criminal behavior. Na kapag ganito ang klase ng tao class na sinamahan mo, merong possibility class na matutunan mo yung kanilang criminal behavior or ma-adapt mo yung kanilang criminal behavior. Ganoon ang differential association theory. Let me reiterate again, differential association theory, sinasabi lang dyan sa theory na class, ang ugaling kriminal ng isang individual class ay natututunan at hindi namamana. Natututunan natin siya in the process of communication or sa pakikipag-usap sa mga tao or sa iba't ibang klase ng tao class na kung saan itong klase ng tao class ay may ugaling kriminal kaya natututunan natin yung kanilang criminal behavior, my dear class. Next is Sutherland 9 points on differential association theory. So number 1, we have criminal behavior is learned. According to Edwin Sutherland, born criminal does not exist, and criminal behavior is not something that is genetic or that is inherited. Instead, it is something that is learned. So sa madaling sabi, or in layman's term, ang ugaling kriminal daw class ay natututunan at hindi namamana. So ngayon, ang tanong natin, paano ngayon siya natututunan? Yan naman ay sasagutin ng number 2. Sabi sa number 2, criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of
communication. Ibig sabihin, class, natututunan natin ang ugaling criminal, class, sa pamamagitan ng pakikitungo, pakikihalubilo, pakikisama, or pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Na kung saan kapag yung tao, class, na kung saan ikaw ay nakikipag-interact sa kanila, ay meron silang ugaling criminal, class. Okay? There's a possibility, class, na matututunan mo or madidevelop sa iyo yung ugaling criminal na yan, no? Okay, like for example, kapag ikaw is yung environment mo, class, or yung mga taong lagi mong nakakasalamuha or nakaka-interact, class, ay merong ugaling criminal at napasama ka doon, nakipag-ugnayan ka sa kanila, there is a possibility na matututunan mo or madidevelop sa iyo ang pagkakaroon ng ugaling kriminal. So number 3, the principal part of the learning of criminal behavior occurs within interpersonal groups. Ibig sabihin niyan, class, no? According to Edwin Sutherland, ang criminal behavior, class, ay hindi natututunan yan in a very large group. Ibig sabihin niyan sa number 3, ang criminal behavior, class, ay natututunan in intimate personal groups. Pag sinabi nating intimate personal groups, ito yung mga groups, class, na kung saan you are all close to each other. Like for example, ang example ng intimate personal groups sa pamilya, sa kaibigan, or sa mga barkada. Na kung saan kapag yung pamilya mo, okay, yung environment ng pamilya nyo, my dear class, is puro mandarambong, mandurukot, okay, masasama ang ugali. Ikaw na individual, doon sa pamilya mo, there is a possibility na matututunan mo yung ugaling kriminal nila. Ganoon din sa mga kaibigan or sa mga barkada mo. Kapag ikaw, class, ay napapalibutan, or yung environment mo, class, or yung mga kaibigan mo na ganyan, class, ay ugaling kriminal. Okay? Ugaling kriminal. Okay, mandarambong, mandurukot. Okay, lahat ng kamalian nasa kanila. At nakipag-interact ka pa sa kanila, nakisama ka sa kanila, matutunan at matututunan mo ang pagkakaroon ng criminal behavior. Kaya kayo, habang bata pa kayo, piliin nyo yung circle of friends nyo or yung environment nyo. So number 4, when criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which is sometimes very complicated and sometimes very simple. And the specific direction of motives, drives, and rationalization, and attitude. So, ibig sabihin yan, class, no? Okay, dito sa differential association theory, class, hindi lang criminal behavior ang natututunan natin. Ibig sabihin dyan, okay, pati yung mga techniques, okay, pati yung mga techniques sa paggawa ng krimen, class, ay natututunan na din natin kapag nakikipag-interact tayo sa mga grupo ng individual, class, na kung saan meron ugaling kriminal, no? Hindi lang yung criminal behavior yung natututunan natin sa kanila, pati na rin yung mga techniques or yung methods or yung mga ways kung paano gawin ang isang krimen, class, ay natututunan din natin. Like for example, sa shoplifting, natututunan din natin paano isagawa ang shoplifting. Maaring ibulsa mo, ilagay mo sa singit mo, ilagay mo sa tagiliran mo yung mga ninakaw mo. Pati na rin sa technique sa pagbukas ng mga pintuan, natututunan mo na rin. Hindi lang techniques ang natututunan natin dyan, pati na rin yung motives and drives. Ibig sabihin, natututunan na rin natin yung mga rason or yung mga dahilan kung bakit tayo gumagawa ng krimen. Hindi lang yun, pati rationalizations and attitudes. Pag sinabi natin rationalizations, class, natututunan natin, class, kung paano na natin i-defend yung ginawa nating mali. No, tandaan dito sa number 4, hindi na lang criminal behavior ang natututunan natin dito. Pati na rin daw yung mga techniques sa paggawa ng krimen, pati yung mga motives and drives sa paggawa ng krimen, at pati yung rationalization and attitudes, class, ay natututunan na rin natin. Sabi sa number 4. Number 5, the specific direction of motives and drives is learned from definition of the legal codes as favorable or unfavorable. Number 6,
A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of the law. In other words, class, ang ibig sabihin niyang number 6 na yan, class, if a person is exposed to the idea, okay, that breaking the law is right or okay na i-break natin ang batas, class, yung mga taong ganun, class, ay there is a possibility na maging delinquent sila. Pero kapag yung tao na yun, class, ay na-expose sila sa ideas na kung saan breaking the law, okay, is wrong or hindi tama ang pag-break sa ating batas, class, there is a possibility that they will not become delinquent. Yun ang ibig sabihin ng number 6 na yan. 7. Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity. Yang 7 and class, i-discuss natin sa next slide. Okay? Number 8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal patterns involves all the mechanisms that are involved in any other learning. Ang ibig sabihin niyan, class, ang criminal behavior daw, class, is not just the result of simple imitation, but it involves the other part of learning. Okay? In order to learn, class, people need to listen, observe, understand, and practice. Yun ang ibig sabihin ng number 8. Ayan. And so, last number, we have the 9. Although criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values because non-criminal behavior is an expression of the same needs and values. So, we have now the next slide. We have the according to differential association theory. Okay, the learning process may be influenced by 4 factors such as. So, letter A, we have priority. Ibig sabihin niya dyan, the associations that occur early. Ang ibig sabihin ng priority, class, kapag ang isang individual, class, noong bata siya, class, na-expose na siya na-expose na siya sa mga behavior na mga magaganda or mga lawful behavior, class, na-expose na siya, class, there is a tendency na madadala niya sa pagtanda yung lawful behavior na yon. Pero kapag ang isang individual, class, ay na-expose na sa juvenile behavior or sa juvenile delinquent behavior or sa mga masasamang behavior, class, na-expose na siya habang bata pa siya, there is a possibility na maidadala niya yung ugaling delinquent, class, sa pagtanda. Yun ang ibig sabihin ng priority na yan. Letter B, duration. Last longer or occupy a disproportionate amount of one's time. Ibig sabihin dyan sa duration, class, the more na matagal mo nang nakakasama yung taong merong criminal behavior daw, class, the more na mas mabilis mong matututunan daw yung kanilang criminal behavior. Yun ang ibig sabihin ng duration. Like for example, si Sad-in, class, matagal niya nang nakakasama at nakakahalubilo si Abad. Okay, there's a possibility na si Sad-in, class, ay matututunan or mas mabilis niyang matututunan yung criminal behavior ni Abad kapag, class. Frequency, ibig sabihin number of times or repetition. Ibig sabihin sa letter C, sa frequency na yan, class, the more na lagi mong kasama ang isang individual na merong criminal behavior, class, the faster daw na mas matututunan mo ang kanilang criminal behavior. Tandaan sa frequency, the more na lagi mong kasama ang isang individual na merong criminal behavior, my dear class, the faster daw na mas matututunan mo yung kanilang criminal behavior. Letter D, intensity. Involve the intimate closest or most important partners or peer groups. Ang ibig sabihin niyan, class, the more you
are close or the more intimate you are to a person that has a criminal behavior, the more or the faster you are able to learn their criminal behavior. Yun yung tinatawag na intensity, my dear class. We have now is the imitation theory. It was proposed or it was developed by none other than Gabriel Tard. He believed people learn from one another through the process of imitation. So, ibig sabihin yan, class, according to Gabriel Tard, ang ugali, class, ng isang individual class ay natututunan din daw natin. Okay, natututunan din daw natin, class, in the process of imitation. Ibig sabihin sa panggagaya, pangungopya, or pagcopy ng ugali ng ibang tao, class, base sa kanilang nakikita, na-observe, or na-monitor. Ganoon ang imitation theory, class. No? Tandaan, pag sinabi nating imitation theory, class, ang behavior ng isang individual class ay natututunan nila, no, in a process of imitation. Ibig sabihin sa panggagaya, pangungopya, or pagcopy ng behavior ng ibang tao, class, base lamang sa kanilang nakikita, na monitor or na-observe na behavior ng ibang tao, no? Maari din na nagkakaroon sila ng natututunan nila ang behavior, class, sa mga napapanood nila sa TV. Okay? Pwede rin yun. Pwede nilang matutunan yung mga behavior na pinapakita sa TV. Pwede nilang i-imitate or gayahin yun, no? Okay, ganun din kapag sinabi natin sa criminal behavior, ganun din dito sa imitation theory. Okay, ang criminal behavior ng isang individual class ay natututunan, okay, in the process of imitation. Ibig sabihin sa pangungopya, okay, pag-imitate, panggagaya ng behavior ng ibang tao na mayroong criminal behavior. Base lamang sa kanilang nakikita, na-observe, or na-monitor na criminal na behavior ng ibang tao. Ganoon yung imitation theory. Ngayon, tandaan, class, mostly kasi nangyayari itong imitation theory, class, sa mga bata, no? Kasi nga, yung mga bata, class, okay, hindi pa nila alam ang tama at mali. Kaya ngayon, ang ginagawa ng mga bata, class, ginagaya nila or ini-imitate nila yung mga nakikita nilang behavior ng mga nakakatanda. Kasi nga, sa alam nila, yung nakikita ng behavior ng mga matatanda, class, ay acceptable or appropriate yung mga ugali nila. Kasi nga, yung mga bata, hindi pa nila alam yung tama at mali. Di ba? Okay, ganoon ang nangyayari sa imitation theory. Mostly nangyayari yan sa mga bata, which is ginagaya nila, okay, yung mga ugali na mga criminal, yung mga ugali ng mga nakakatanda base lamang sa na-observe nila o nakikita nilang behavior ng mga nakakatanda. Kasi nga sa tingin nila, it is right or it is appropriate yung kanilang ugali na nakikita, no? Okay. Ganoon ang imitation theory. So, ang tanong natin, ano ang pinagkaiba ng imitation theory at differential association theory? Ang pinagkaiba, class, nung dalawa, pag sinabi nating differential association theory, class, ang criminal behavior, class, ay natututunan through interaction or pakikisalamuha sa ibang tao. Ibig sabihin, kailangan mong makisama sa ibang tao bago mo matutunan yung kanilang criminal behavior. Pero pag sinabi nating imitation theory, class, natututunan mo yung criminal behavior ng isang individual, class, okay, to the process of imitation lang. Base lang sa nakikita mo or sa mga na-observe mo na kanilang pag-uugali. Tapos yun, gagayahin mo at i-adapt mo na. Ibig sabihin sa imitation theory, walang nangyaring pakikisama or walang nangyaring pakikitungo sa ibang tao para matutunan mo yung kanilang ugali. Kundi sa imitation theory is natutunan mo yung criminal behavior mo base lamang sa pag-observe or pag-monitor mo sa kanilang ugali at gagayahin mo at ikakopy mo na. Ganoon ang imitation theory. Tandaan, ang imitation theory mostly nangyayari yan sa mga bata kasi nga ang bata, class, hindi pa nila alam ang tama sa mali. Na kung saan kung ano yung nakikita nilang behavior sa mga nakakatanda ay ginagaya nila. Kasi nga sa tingin nila
tama or appropriate yung mga ugaling ipinapakita ng mga nakakatanda. Ganoon ang imitation theory class. Ngayon class, we have now the differential reinforcement theory. No? Sa differential reinforcement theory class, it was proposed or it was developed by Ronald Akers in collaboration with Robert Borges in 1966. According to this theory, criminal behavior depends on the person's experience with rewards for conventional behaviors and deviant ones. For being rewarded for deviance, it leads to crime. Okay? According to this theory, individual's behavior depends on how people around him react towards his behavior. An act that is rewarded is repeated. An act that is punished will be avoided. Reward and punishment. So, sa madaling sabi, pag sinabi nating differential reinforcement theory, my dear class, itong klaseng theory class na nagpapaliwanag na ang behavior ng isang individual class ay nagiging o nabibase ito sa reaction or sa magiging reaction ng lipunan o ng kanyang environment sa gagawin niyang bagay, no? Ganoon ang differential reinforcement. Tatandaan dito sa differential reinforcement theory class is yung reward and punishment, no? Ibig sabihin na yung tanda natin lagi dito sa differential reinforcement theory is yung reward and punishment. Ibig sabihin kasi dito sa differential reinforcement theory, kapag ang individual class ay gumawa ng deviant act or maling gawain class at ang reaksyon dito ng environment class ay binigyan pa siya ng reward or binigyan pa siya ng gantimpala, ang gagawin ng taong gumawa ng mali class ay uulit-ulitin niya yung paggawa ng krimen. Kasi nga sa perspektiba niya, tama yung ginawa niya. Kasi nga binigyan pa siya ng reward ng lipunan. Pero kapag ang isang individual class ay gumawa ng mali, pinarusahan, no? Ikinulong. Okay? Ikinulong siya dahil sa mali niyang ginawa class. Ganoon ang reaction ng kanyang environment class. Yung taong gumawa ng mali na yun class ay hindi niya na uulitin pa yung ginawa niyang krimen kasi nga maitatatak sa kanyang utak na mali yung ginawa niya. No? Ganoon ang differential reinforcement theory. Pag sinabi nating differential reinforcement theory class, nakabase ang behavior ng isang individual class sa kung ano ang magiging reaction ng kanilang environment. Okay, basta tandaan natin dito sa differential reinforcement theory, reward and punishment. Na kapag ang isang individual gumawa ng krimen at nabigyan pa ng reward, nabigyan pa ng gantimpala, yun ang reaksyon ng kanyang environment, uulit-ulitin niya pa yung paggawa ng krimen. Okay? Pero kapag ang isang individual nakagawa ng krimen at ang reaksyon ng kanyang environment class ay parusahan siya, ikulong siya, pahirapan siya class, yung individual na yun class ay hindi niya na uulit-ulitin pa yung ginawa niyang krimen. Magtatanda na siya kapag class. Neutralization theory. Okay, dito na tayo sa neutralization theory. It was developed by David Matza and Graham Schultz. No, tandaan, okay, pwede rin din natin tawagin ang neutralization theory as drift theory, my dear class, no? Neutralization theory is also known as drift theory, my dear class, no? According to this theory, people know when they are doing something wrong. However, they rationalize and justify their actions. This rationalizing is what we call neutralization, no? Pag sinabi natin dyan, class, sa neutralization theory, according to sa unang statement na binasa natin, okay, kapag daw ang individual ay nakagawa ng krimen at alam niyang krimen talaga yung ginawa niya, class, yung individual yun, class, ay susubukan niyang i-rationalize yung ginawa niya. Ibig sabihin, susubukan niyang gawin na. Okay? Gawin yung ginawa niya na to make it appear to us na yung ginawa niyang mali ay tama. Or para ipakita niya sa atin, class,
na yung ginawa niyang mali ay katanggap-tanggap sa ating lipunan. Ganoon yung sinasabi doon sa unang statement, no? Tandaan. Doon sa statement na yun, sabi sa neutralization theory, kapag ang isang individual ay nakagawa ng mali, okay, gagawin niya ang lahat yan, class, no? Magra-rationalize siya or magra-neutralize siya or gagawa siya ng excuses or alibi niya, class, para mapalusot niya yung ginawa niyang mali. To make it appear to us, class, na okay, na tama yung ginawa niya at acceptable daw yung ginawa niya. Yon ang sinasabi doon sa unang istansa. Okay, sabi diyan, it maintains that an individual will obey or disobey societal rules depending upon his or her ability to rationalize whether he is protected from hurt or destruction or whether it is favorable or unfavorable to him. Ang ibig sabihin niyang last statement na yan, class, ibig sabihin niyan, class, nakadepende, class, sa individual kung paano niya naiintindihan, class, yung mga societal rules natin. Okay, yung mga laws or yung mga rules and regulation natin dito sa society. At kapag, class, yung mga societal rules na yun, class, ay pabor sa kanila or nakakabenepisyo sa kanila, class, they will going to obey or they are going to follow that societal rules. Pero kapag yung societal rules na yun, class, ay hindi pabor sa kanila, okay? Hindi pabor sa kanila, hindi sila nagkaka-benefit sa societal rule na yan, my dear class. Hindi nila i-obey yan. I-disobey nila yung societal rules na yan. Or, i-violate nila yung societal rule na yan. Yan ang neutralization theory. It is the same with rationalization lang yan, na kapag may ginawa kang mali, magagawa ka ng excuse or alibi na ipakita mo sa ibang tao, class, na tama at katanggap-tanggap sa society yung ginawa mo kahit mali naman. Yun ang neutralization theory na yan. Okay, the next theory, class, we have now the rational choice theory, which okay, we have now the rational choice theory. This concept stems from the classical point of view. Okay, bakit it stems from the classical point of view? Kasi nga, okay, yung concept ng rational choice theory, class, based sa pain and pleasure principle ng classical theory na inimbento ni Jeremy Bentham. 'Di ba? Ang ibig sabihin ng pain and pleasure principle ng classical theory, class, ay okay, titignan muna ng isang individual kung mas mataas yung pleasure na matatanggap niya kaysa sa pain na matatanggap niya bago niya gawin ang isang krimen. Kapag mas mataas ang pleasure, gagawin niya. Pero kapag mas mababa ang pleasure, ay hindi niya itutuloy yung paggawa ng krimen. Okay, tanda na, ang rational choice theory, class, binase din yan sa concept ng classical point of view, which is yung pain and pleasure principle. Pero dito sa rational choice theory, sabi niya dyan, the view that crime is a function of a decision-making process in which the potential offender weighs the potential cost and benefits of an illegal act. Ibig sabihin niyan, class, bago gumawa ng isang bagay or isang act or bago gumawa ng desisyon or choices ang isang individual or isang offender, class, tinitimbang niya muna, okay, yung mga pwede niyang makuha. Kapag ang nakuha niya sa gagawin niyang decision or choices, class, ay mas mataas yung benefits, class, gagawin niya yung illegal act na yan. Pero kapag mas mababa yung cost or ay mas mataas pala, I should say, yung cost or yung risk na makukuha niya kaysa sa benefits, class, hindi niya na itutuloy yung illegal act na yan. Ganoon ang rational choice theory. No, tandaan, pag sinabi nating rational choice theory, class, no,
kinakalculate muna or tinitimbang muna ng individual class yung mga gagawin niyang act or yung mga choices niya or yung mga decisions niya na kung saan kapag mas mataas yung benefits, itutuloy niya. Pero kung mas mababa yung benefits at mas mataas yung cost or yung risk na makukuha niya class, hindi niya na itutuloy yung krimen na gagawin niya kapag class. We have now the next theory, which is the routine activity theory. Class, itong routine activity theory class, ito yung mga klase ng theory class na kung saan ipinapaliwanag kung bakit at paano nagiging biktima ang isang individual ng krimen, no? Kung bakit daw nagiging biktima ng krimen ang isang individual. Ganun yung mga type of, na ganun ang routine activity theory. So, allow me to read, okay, what is all about routine activity theory? Sabi niya dyan, routine activity theories, a brand of rational choice theory that suggests that lifestyle contributes significantly to both the volume and the type of crime found in any society. So, ibig sabihin ng routine activity theory class, nakaka-influensya daw class, okay? Nakaka-influensya daw class ang lifestyle ng isang individual, kaya nagiging biktima sila ng krimen. Kung ang isang individual class, ang lifestyle niya class ay yung mga burara, no? Yung mga burara, hindi pinapahalagaan ng kanilang mga gamit sa bahay, iniiwan-iwan na lang kung basta-basta yung mga gamit nila kung saan-saan class. Kapag ganyan yung lifestyle nyo, there's a possibility class na maging biktima kayo ng krimen. Like for example, kapag yung lifestyle ng isang tao class, yung lifestyle niya is lagi siyang lumalabas sa gabi, dumadaan sa mga walang ilaw papunta sa kanilang tahanan, there's a possibility na maging biktima sila ng krimen, no? Kapag gano'n ang lifestyle nyo, baguhin nyo na, no? Yung palabas-labas kayo sa labas, tuwing gabi, tuwing 2 oras ng gabi, there's a possibility na, okay, na maging krimen kayo. In terms naman sa mga valuable things nyo, kapag yung sa valuable things nyo, kapag you left them unattended, no? Kapag iniiwan-iwan nyo lang sa lugar, particularly kapag sa maraming tao, iniiwan-iwan nyo lang, burara kayo, there's a possibility na magawan kayo ng krimen at nakawin yung mga vulnerable, yung mga valuable na gamit nyo kapag class, no? Tandaan ang routine activity theory, okay? Ito ay klase ng theory na kung saan ipinapaliwanag kung bakit nagiging kriminal ang nagiging biktima ng krimen ang isang individual, no? Katulad nga kanina diyan, okay, sa routine activity theory, nakabase daw sa lifestyle. Kapag ang lifestyle mo ganyan, hindi ka nag-iingat, burara ka, ganyan, iniiwan-iwan mo yung mga gamit mo sa bahay nyo, okay, nabukas sila, maganyan. Or kapag yung lifestyle mo, yung ikaw ay palaging lumalabas sa gabi, okay, palaging nagpa-party, maganyan. Okay, there's a possibility na maging biktima ka ng krimen, no? Tandaan, ang routine activity theory, it was developed by Marcus Felson and Lawrence Cohen. Okay, ito yung pinakamahalaga dito sa routine activity theory na to, yung tatlong elements niya. Kasi kapag wala itong tatlong elements ng routine activity theory class, walang mangyayaring krimen. Okay, yung unang elements class ng routine activity theory class, meron tayong tinatawag na suitable targets. Okay, pangalawa, we have the absence of capable guardians and the presence of motivated offender. Ibig sabihin, pag sinabi nating suitable targets, ito yung mga nagiging biktima na natin, na pwedeng tao, pwedeng lugar, or pwedeng mga bagay. Na kung saan kapag itong target natin, yung lifestyle nila, katulad ng binanggit natin kanina, okay, yung mga burala, mga vulnerable person, no, yung mga lifestyle nila, laging lumalas ang gabi, pwedeng maging suitable target sila. Pag sinabi natin the absence of capable guardians, ibig sabihin yan, class, walang mga kapulisan, walang mga tanod, or walang mga security guard class para makatulong sana para ma-prevent ang isang krimen. And the presence of motivated offenders. Ibig sabihin, pag motivated offenders, ito na yung mga tao or yung mga kriminal na may desire talaga na gumawa ng mali. No, tandaan, dito sa routine activity theory, tandaan nyo yung pinakamahalaga dito, yung tatlong elements niya. Okay, kasi kapag meron yang tatlong elements niya, ibig sabihin may mangyayaring krimen. At kapag kulang yung tatlong elements niyan, class, ibig sabihin
walang mangyayaring krimen. No? Tandaan lagi yan yung suitable targets, the absence of capable guardians, and the presence of motivated offenders. Yan ang routine activity theory natin, my dear class. Now we have now si John X. Si John X lang naman class is dinagdagan niya daw ng isa pang element, which is yung fourth element na yun class ay yung place manager such as rental property managers who can take nuisance abatement measures. Crimes are functions of the presence of motivated offenders, the availability of suitable targets, and the absence of capable guardians. It can also explain fluctuation in crime rates. No? Basta tandaan natin ha, dito sa routine activity theory natin class, no? Okay? Yung pinaka-importanteng tatlong element. Yung suitable target, okay? The absence of capable guardian, and yung presence of motivated offender. Na ibig sabihin, kapag sa isang sitwasyon, meron tong tatlong element na yan class. Merong biktima, walang magtatanggol sa biktima, at merong offender class, possibility, may krimen na mangyayari. Pero kapag ni isa dyan class ay wala. Okay, wala yung isa, walang krimen na mangyayari kapag class. Next, we have now the crime pattern theory, a prominent perspective within environmental criminology that aims to explain the spatial and temporal distribution of crime. It posits that crime is not random but rather a result of the intersection among various key components in a specific location and time, no? So, sa madaling sabi, ang ibig sabihin ng crime pattern theory class, isang theory ito na kung saan ipinapaliwanag niya kung bakit nangyayari ang isang krimen sa isang lugar at nangyayari ito, okay, sa oras na ganito, no? Ganoon na ang crime pattern theory. Pag sinabi nating crime pattern theory class, ipinapaliwanag lang yan class kung bakit ang isang krimen class ay nangyayari sa lugar na ito, or bakit laging nangyayari sa lugar na ito, at bakit lagi siyang nangyayari sa oras na ito. Like for example, itong crime pattern theory ito, class, pwede niyang maipaliwanag class kung bakit laging may krimen na nangyayari sa Tondo, or pwede niya ding ma-explain class sa atin class kung bakit ang oras na laging ginagawa ng krimen ay tuwing gabi. Ganoon ang crime pattern theory niyan. Ipinapaliwanag lang sa atin yan kung bakit laging meron nangyayaring krimen, okay, sa isang lugar na yan, or bakit nagiging hotspot yan ng krimen, at bakit nangyayari ang krimen sa time na to, or sa oras ng gabi. Bakit doon yung time na nangyari ang krimen na yan. Yan ang crime pattern theory, my dear class. Now class, we have now the key components of the crime pattern area. We have the first one, we have the activity spaces. Individuals have routine activities that take them to various locations, creating their activity space. These spaces include places like home, work, school, and leisure areas. No, pag sinabi nating activity spaces kasi, it only pertains to those locations or lugar class na kung saan laging pinupuntahan or binibisita ng isang individual, no? Okay, kasi nga kasali ito sa kanilang daily routine. Like for example, sa kanilang bahay. Okay, for example, sa trabaho, like example, sa school, and sa mga leisure areas. No? Yun yung matatawag nating activity spaces. No? Pag sinabi natin activity spaces class, ito yung mga location or ito yung mga lugar class na kung saan ito yung laging nabibisita o napupuntahan ng isang tao kapag class. Yun ang activity spaces na yan. The second one, we have awareness spaces. Within their activity spaces, individuals develop awareness spaces which are areas that they are familiar with and have knowledge about. Pag sinabi nating awareness spaces kasi class, makikita natin ito class within the activity spaces. Ang nangyayari dito sa awareness spaces class, yung individual class, he is now already aware, knowledgeable na siya, or alam niya na class yung lugar nila. Familiar na siya doon sa lugar nila.
class. Alam niya na yung layout ng lugar nila. Alam niya na yung structure ng lugar nila, class. Alam niya na yung mga pasikot-sikot sa kanilang lugar. Kabisado niya na lahat yung lugar nila. Alam niyo yung layout, alam niyo yung structure na, alam niyo na, class, kung ano yung mga pasikot-sikot, or alam niya na yung mga daanan papunta or palabas ng kanilang lugar. No, memorize niya na lahat. Memorize niya na yung kung saan nakapirmi yung kanilang tindahan sa kanyan, kung saan nakalagay yung mga schools, kung saan nakalagay yung mga bilihan na mga gamit ng tao. Yun yung awareness space ngayon. Pag sabi ng awareness space, yung individual, class, memorize na niya, familiar na siya, or knowledgeable na siya regarding the layout or structure ng lugar nila. Alam niya na kung ano yung mga pasikot-sikot, alam niya na kung saan niya hanapin yung mga bagay-bagay, alam niya na kung saan niya makikita yung mga shops, mga schools, or mga opisina doon kapag, class. Nodes and paths, the location within an individual's activity spaces are called nodes, and the routes they take between these nodes are called paths. No, ibig sabihin pag nodes kasi, it's like it is the same with the activity space lang yan. Pag sabi nating nodes, ito yung mga lugar ito yung mga lugar, class, na kung saan ito yung laging pinupuntahan ng mga individual, yung bahay, school, leisure areas. Ibig sabihin, the same lang with the activity space lang yan, no? Yung nodes na yan. Pag sinabi nating paths kasi, class, ito yung mga ruta or ito yung mga daanan papunta sa mga activity spaces or sa mga nodes natin. No? Pag sinabi nating paths, or ito yung mga pathway, ito yung mga ruta or ito yung mga daanan, class, na papunta doon sa activity spaces or sa nodes, class, kapag. Yon ang nodes and paths. Pag sinabi nating nodes, class, ito lang ay katulad lang na activity spaces. Ibig sabihin, ito yung mga importanteng location na kung saan laging napupuntahan o nabibisita ng individual kasi nga kasali sa kanilang daily routine activities. Pag sinabi nating paths, class, ito naman yung mga ruta na dinadaanan ng individual para makapunta sa kanilang mga nodes or sa kanilang mga activity spaces. Yun ang nodes and paths kapag, class. Next, we have target search. Offenders search for suitable targets within their awareness space. The likelihood of a crime occurring increases when an offender's awareness space overlaps within an area containing attractive targets and lacking capable guardians. Pag sabing target search, yan na yung ginagawa ng mga kriminal, okay, para maghanap kung sino yung bibiktamihan nila. No, naghahanap ang ating mga criminal, class, doon sa kanilang awareness space. Okay, or sa awareness space, class, kasi nga alam na nila yung mga pasikot-sikot doon. Kabisado na nila mismo yung lugar nila. So, alam na nila kung saan sila, kung sino yung tatargetin nilang tao or sino yung tatargetin nilang lugar kapag, class. No, target search. Maghahanap ng bibiktamihin nilang tao kapag, class. Or bibiktimahin nilang lugar sa kanilang awareness space. Crime generators and attractors. Certain places attract a high number of people, increasing the potential for crime. This can be crime generators. Places that attract large crowds like shopping malls, or crime attractors, places known for specific criminal activities like drug markets. Pag sinabi natin crime generator, my dear class, ang ibig sabihin lamang, class, it pertains to location or sa mga lugar, class, na kung saan itong mga lugar, class, ay naaakit niya ang maraming tao. Na kung saan itong mga tao, class, pupunta sila doon sa lugar na yun, class, kasi nga they are attracted to that lugar. Ibig sabihin yung lugar na yun, class, maaari siguro maraming magandang pasyalan, maraming magandang bibilhin, or maraming pang FD or pang food trip. Kaya yung mga tao, class, na-attract silang pumunta doon sa lugar na yun, no? At ganoon din, class, kapag maraming tao, class, na pumupunta doon sa lugar na yun, class, hindi lang yung mga individual or yung mga normal person ang na-attract, kundi yung mga criminal din. Kasi nga, kapag ganun, class, crowded, maraming tao, class, it creates for the criminals kasi, class, it creates for the criminals to have a chance or to have an opportunity to create a crime, no? Okay, makagawa sila ng krimen kapag pumunta sila sa lugar kung maraming crowds. Ganoon ang crime generators.
Okay, crime attractors. Pag sabi natin crime attractors naman class, ito naman class yung lugar na kung saan hindi na normal person ang kanyang ina-attract or inaakit. Kundi ang naakit na dito sa crime attractors na ito class is yung mga criminal na talaga. Na kung saan yung lugar na ito class is talagang hotspot ng krimen. Ibig sabihin yung lugar na to, maraming krimen na nangyayari. Daily, weekly, merong krimen na nangyayari. Kaya ngayon yung mga criminal class, na-attract silang pumunta doon sa lugar na yun. Kasi nga, parang doon ba nila mas free sila or mas nagagawa nilang gumawa ng krimen. No? Ganon ang nangyayari sa crime attractor. Sa crime attractor hindi na normal person ang na-attract, kundi yung mga criminal persons na lang ang na-attract. Kasi yung lugar dyan, sa crime attractors lang, lugar yan kung saan maraming criminal activities ang nangyayari. Katulad ng pagbebenta ng droga, mga ganyan, pagbebenta ng marijuana class. Yung mga criminal class, pupunta sila doon sa lugar na yun class para bumili ng droga. Okay? Doon na ganyan ang nangyayari sa crime attractors na yan. Next, we have the implication for crime prevention. Crime pattern theory suggests that understanding offenders' activity spaces and awareness spaces can help identify crime hotspots and predict where future crimes might occur. This knowledge can be utilized for una, we have targeted policing. Allocating police resources to areas with high overlap between offenders, awareness, and spaces and suitable target. Ibig sabihin, pag sinabi kasi nating class, targeted policing class, yung ating mga kapulisan class ay maglalagay na sila ng mga resources, okay, na mga resources, na maglalagay sila or magtatalaga sila class ng mga resources para makatulong class para mabawasan yung paggawa ng krimen. Ang ginagawa kasi dito sa targeted policing class, yung ating kapulisan class, itinatalaga sila class sa mga lugar kung saan maraming nangyayaring krimen. Ano ang purpose kung bakit sila inilalagay doon? Ano ang purpose kung bakit sila nilalagay doon or bakit nagkakaroon ng police visibility doon sa lugar na yun class? Para nga makontrol or ma-prevent natin yung mga tao class na gumawa ng krimen. Kaya ganyan ang ibig sabihin ng targeted policing na yan. Okay? Okay, ang tanda na, pag targeted policing, we are going to allocate the police resources. Ibig sabihin, we are going to place the police into areas kung saan maraming krimen ang nangyayari class para ma-prevent na natin ang paggawa ng krimen ng mga kriminal. Okay, environmental design, modifying the physical environment to reduce opportunities for crime, improving lighting, increasing visibility, limiting access to vulnerable areas, 'di ba? Ang nangyayari kasi dito sa environmental design, ang ibig sabihin niyan class, na we are just going to improve or develop our environment. Okay, like for example, kapag yung environment class, kung saan tayo ngayon, yung location natin or lugar natin or sa mga barangay natin class, is kulang, no? Kulang sa street lights. Okay, kulang sa street lights, no? We need to modify or we need to improve or develop yung physical environment ng barangay natin, which is ibig sabihin nun is magdadagdag tayo ng street light. Kasi nga, merong mga criminal class na kung saan ginagawa nila ang krimen kapag walang ilaw. So, ibig sabihin kapag nagdagdag tayo ng ilaw sa ating barangay kapag class, yun ay class ay matatakot yung mga kriminal na gumawa na ng krimen kapag class. Yun yung importansya ng environmental design. Pati na rin sa mga lugar class na katulad ng mga parking spaces. Okay, sa mga parking spaces, ang gagawin natin dyan, okay, para bang lalagyan natin siya ng fences. Okay, mga fences para malimit natin yung mga individuals na not authorized na pumasok doon sa parking spaces, no? Para gumawa ng krimen. Ganoon sa environmental design, kailangan lang natin i-develop or i-improve class yung physical environment ng ating lugar class para mabawasan yung mga paggawa ng criminal activity. Like for example, i-improve natin, pailawan natin yung mga streets natin class para lang matakot yung mga criminal para na gumagawa ng krimen. Okay, situational crime prevention. Implementing specific measures to deter offenders and make targets less attractive.
Example, installing security cameras or using anti-theft devices, no? Pag sinabi nating situational crime prevention class, no? Okay, sa situational crime prevention class is ibig sabihin class ay nagpapatupad tayo ng mga safety precautionary measures, no? Para bang nagiging proactive tayo dito. Pag sinabi nating proactive, ibig sabihin we deter. Okay, we deter the criminal to commit a crime. Inuunahan natin sila. Okay, inuunahan na natin sila. We are going to prevent them from committing a crime by using or implementing specific measures. Like for example, we are going to install security cameras or yung mga CCTV. Kasi nga kapag ang isang bahay, my dear class, ay merong naka-install na CCTV devices class, yung bahay na yun class, magiging less attractive yan. Hindi na yan pupunteryahin ng mga kriminal. No? Kasi nga, okay, kapag meron CCTV class, sino bang tangang magnanakaw sa isang lugar na maraming CCTV? Kasi nga ang CCTV, siyempre ma-record yung mga actions nila, yung mga mukha nila. That's why, yung mga criminal class, hindi nila pupunteryahan yung mga bahay na meron ng CCTV. Pangalawa din sa pag-install natin ng anti-theft devices. Okay, like particularly sa mga sasakyan, yung mga warning devices, di ba? Kapag ang isang sasakyan class ay merong warning devices, paghawak pa lang ng criminal doon sa bukasan ng sasakyan class at tutunog na yung class, no? Okay? Yung magnanakaw dyan class ay madi-discourage yan kapag. Okay? Kasi nga, okay, mahuhuli sila kapag tumunog yung alarm device natin sa sasakyan. That makes the car less attractive to him. Hindi na nila nanakawan. No? Tandaan, pag sinabi natin situational crime prevention, magtatalaga tayo or maglalagay tayo ng mga safety or protective precautionary measures sa precautionary measures class para maging less attractive, okay, yung mga target nila. Or naglalagay tayo ng protective precautionary measures sa mga bagay-bagay class para ma-discourage ay yung mga magnanakaw class na puntiryain yung lugar na yan or yung mga gamit na yan. Okay, like for example, pag nag-install ng CCTV or mga anti-theft devices, kasi pag nag-install tayo ng mga bagay-bagay na yung class, di-discourage silang gumawa na ng krimen at magiging less attractive na yung pupuntiryahan nilang tao, bagay, or yung tahanan na maraming CCTV, my dear class. The last theory now, my dear class, is the differential identification theory. Okay, itong differential identification theory class, it was developed or proposed by none other than Daniel Glaser. Sabi dyan, a person pursues criminal behavior to the extent that he identifies himself with real or imaginary persons from whose perspectives his criminal behavior seems acceptable. These people serve as behavior models and they did not come into direct personal contact with the individual. Hence, Glaser acknowledged something that Sutherland did not, the possibility that portrayal of criminal rules in the mass media is linked with the adoption of criminal behavior patterns. So, ibig sabihin dito class, dito sa differential identification class, ang isang individual class ay ina-identify niya yung sarili niya or kinikilala niya yung sarili niya as someone else or kinikilala niya yung sarili niya bilang ibang tao. Na kung saan itong ibang tao class na kinikilala niya yung sarili niya is maaring totoo or maaaring imaginary person or yung mga fictional character natin. Okay, na kung saan class itong mga ginagaya niyang individual class, okay, or ginagaya niyang individual na kung saan niya ibinabase ang kanyang pagkakakilanlan class ay merong ginagawang mali. Okay, meron silang ginagawang mali or criminal class na kung saan itong individual na ito class, ang tingin niya sa ginagawang mali ng kanyang ginagayang individual class ay tama. Ganoon dyan sa differential identification theory, no? Pag sinabi nating differential identification theory, ang isang individual or isang tao like ako, kinikilala ko yung aking sarili at
aking sarili as someone else, no? Kinikilala ko yung sarili ko bilang ibang tao. Na itong ibang tao na to, class, ay maaring totoong tao or maaring imaginary person yung ginagaya ko. Okay, yung ginagaya ko. Na kung saan itong imaginary person na ito, class, meron silang ginagawang mali, pero sa tingin ko ay katanggap-tanggap or tama yung ginagawa nila. Like for example, kapag yung napapanood ko sa TV, yung imaginary person sa TV, yung ginagawa niya, gumagawa sila ng kriminal pero itinutulong din nila sa mahirap. Okay, sa tingin ko, sa perspective ko, tama yun. Kasi nga, nakakatulong naman sila sa mahirap. Ako naman, gagayahin ko yung ginagawa nila. Gagayahin ko yung ginagawa nilang krimen para makatulong ako. In that way, class, nakagawa na ako ng krimen. Like for example, kung naabutan nyo pa yung istorya ni Robin Hood, no? Kung kilala niyo si Robin Hood, no? Si Robin Hood, class, ay isang magnanakaw. Okay, isa siyang magnanakaw na kung saan si Robin Hood, class, ang kanyang ninanakawan, class, ay yung mga mayayaman lang. At yung mga nananakaw niya, class, sa mga mayayaman, class, ay ipinapamigay niya sa mahihirap. Ako naman, class, na iniidolo ko o ina-identify ko na sarili ko na ako si Robin Hood, class, ang tingin ko ngayon sa ginagawa ni Robin Hood, class, ay katanggap-tanggap. Tama lang yung ginagawa niyang pagnakaw sa mayaman ay tutulong sa mahirap kasi nga nakakatulong naman sa mahihirap. Kaya ko siya ginagaya yung personality niya or yung identity niya. Kasi nga, sa tingin ko, tama yung ginagawa niya. Kasi nga nakakatulong naman kasi sa mahirap. Pero in fact, mali talaga yung ginagawa ni Robin Hood, no? Kasi nga, nakakagawa ng krimen si Robin Hood. Okay, nakagawa siya ng robbery or theft, which is, it is a criminal act. Na kahit sabihin mo tama naman yung thought niya nakatulong, pero yung way niya para gawin yung pagtulong niya kasi, class, na nakagawa siya ng krimen o na-violate niya ang isang batas. Kaya mali. No? Ganoon ang differential identification theory. No? Tandaan, pag sinabi nating differential identification theory, kinikilala natin yung sarili natin as someone else or kinikilala natin yung sarili natin bilang ibang tao. Na kung saan itong tao na to, class, na ginagaya natin, class, ay maaring totoo or maaring imaginary person. Or imaginary person like yung mga napapanood natin sa TV, class. O na kung saan ang tingin natin sa ginagawa nilang mali, class, ay katanggap-tanggap or tama. Kasi nga sa ating perspektiba or sa ating pananaw, class, tama yung ginagawa nila. Kasi nga nakakatulong daw sila sa mga mahihirap. Kaya ngayon, ina-idolize natin yung ginagawa nila. Kaya naman ako na tanga, ginagaya ko yung paggawa nila ng krimen at itutulong ko yung tinulong ko at itutulong ko sa mga mahirap yung ninakaw ko. Okay? Ay tutulong ko sa mga mahirap yung mga ninakaw ko. Okay? Which is maling-mali yun. Ganon ang differential identification theory, my dear class. Okay? And that's it. That is the end of our chapter 5 class. Thank you for listening. And goodbye.